What's up guys? Come on guys! Yan, musta mga kapatid? Okay, biyaheng Los Biminda ulit tayo. General Trias, Cavite, papunta tayong Davao City. Kaya hatin na naman natin itong sasakyan na to, no? Pinili ni boss doon sa atin, actually Bacoor, no? Bacoor natin nakuha ng Molino, Bacoor. Kinuha ni boss. So hatin natin sa Davao. Ilang beses na rin tayo nakapagbiyahe ng Cavite to Davao City. Ito sa mga posibleng magtatanong, no? Kahit walang nagtatanong o baka may magtanong, ilang oras yung takbo or drive Los Biminda, tulad nito Cavite to Davao City. Okay, from General Trias, Cavite, drive, takbo papuntang Matno, 14 hours, no? Based on Google Maps, 14 hours po yan. Pero madalas sa akin, mga takbong kapakilak, 16 hours bago ako makarating sa Matnog. Siguro kasama din kasi doon yung mga lunch break natin, all meals, na break, pahinga konti. So, may additional 2 hours tayo based on Google Maps. Saktong takbo na rin yung takbong kapakilak yan. Okay, andito tayo sa Old Zigzag Road na Quezon Province. Day 1 po tayo, papuntang Davao City. So, yun nga, na-appreciate ko dito kasi may mga volunteers ba or mga lokal dito na nag-guide sa traffic, no? So, ginag-guide nila na patigil muna yung mga sa kapila para makalusot. Yari, linya namin, kami na pababa, tsaka may patigil yung patigil kami kasi lusot muna yung mga paahon, mga ganun, no? So, at least safe pa rin, no? Kahit zigzag road, paahon, tsaka pababa na kalsada. So, may mga nag-guide. Update for day 1, time check, past 3 p.m. 2 hours lang po tayo or almost 3 hours na lang po para sa Matnog Pier. Sumaglit lang tayo dito sa may Kamalik, Albay, no? Dito kasi yung part na kitang-kita, yung iconic perfect cone, si Mayon. Yun, no? Mayon, no? Honestly, first time ko pong makita personal si Mount Mayon. Talaga palang grabe. Perfect na perfect, no? Nakakamangha. Anyway, though di ko nakita yung talagang tok-tok, no? Yung ano niya, yung dulo niya, yung point, yung peak ng Mayon kasi natabunan ng ulap, no? Tinago, mailap, tinabunan ng ulap si Mayon, yung perfect cone. Anyways, posible, no? Makakabalik naman tayo anytime soon here, no? Baka makita na nating kumpleto ang Mayon Volcano. Posible past 6 p.m. Darating tayo sa Matnog Pier. Maya baka maka-update pa ako for day 1. I'm sure bukas, day 2, and sa day 3. I-update ko pa rin kayo kapag. Tara, let's go! Day 1. Kakadunggo lang ng Roro sa Allen Samar na port. No, galing Matnog. Galing Luzon, Bicol, Matnog Port. What? Basta, kakarating lang sa pier ng Roro sa Visayas, Allen, Samar. Okay, time check 9 p.m. Medyo maaga-aga pa naman. So, tatakbuhin muna namin ng kasama ko, convoy kong banggiitan din. Tatakbuhin muna namin mga 3 oras siguro. Hindi ko alam kung Kalbayog ba or Katbalogan na part. May tambayan daw sila dun eh. Siya yung lead natin. So, yun. So, mga 3 hours, 9, 10, 11, 12. So, yun. Mga late night, midnight. So, pwede tayong doon na makapikit, tulog, pahinga. Kasi bukas, day 2, maaga tayo para maaga-aga din tayo makarating doon sa port sa kaduluduluhan ng Visayas, ang San Ricardo Port. So, galing dito sa northmost ng Visayas, Allen Port. So, pupunta tayo sa southmost ng Visayas, San Ricardo Port, which is around 10 hours yan. Pero mauuna na tayo ngayon ng mga 3 hours ngayong gabing to. Para bukas, konting-konti na lang yung biyahe. Yun, malapit na. Pero malayo pa. Malayo pa nga. Davao City pa yung uuwi yan eh. So, samahan niyo ako guys. Tara. What's up guys? Come on guys. Nangyadlaw mga kapaki. Day 2, Los Biminda trip, Cavite, General Trias, Cavite to Davao City, day 2. Samar Leyte. So, actually kagabi, buong Samar, madilim namin binyahe. So, kaninang umaga, kakatawid lang namin ng San Juanico Bridge, Tacloban. Iba yung time slot natin yan kaysa sa nakasanayan. Mga tanghali, darating tayo ng San Ricardo Port. More or less 2 hours na lang po. Mamahaw sa amin. So, mga on sa amin, break.
Alright mga guys, nandito na tayo sa San Ricardo Port, kaduluduluhan ng Leyte. Southmost part ng Leyte. Ito yung pinakamalapit sa Mindanao, malapit sa Surigao City. Dumating tayo dito kanina before 11 a.m. Pero waiting pa rin tayo halos isang oras na rin. Kasi andyan na naman yung Roro, pero posible baka around 1 p.m. pa yung pagkarga ng mga sasakyan, tsaka ewan ko kung makakalis ba ng 1. So ganun, pagdating ng Lipata Port, Surigao City, posible dire-diretso na kami nito pa Davao. Another plus minus or more or less 8 hours na takbong Kapakina naman papuntang Davao City. Pero at least malapit-lapit na from General Trias Cavite. So mamaya-maya sa Davao City na tayo. Hello. What's up guys? Come on guys! Larga na ta guys. No, San Ricardo Port to Lipata Port, Surigao City. Maglo-loading na po yung Roro. Time check 5 p.m. Hindi kami nakasabay kanina. Doon naabutan namin yung Roro kaso puno na. Nung pagdating namin, puno na. So hindi na kami naisali doon sa 1 p.m. na schedule. Kaya stranded nga kami ng mga halos 3-4 na oras dito. So maglo-loading na ngayon 5 p.m. Palagay nating 5, 6. Kung makakalis ng 6, posible 7 p.m. past 7. Surigao na tayo. So, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Ayan. 2 a.m. or 3 a.m. Davao City. Tara, let's! Guys, maglo-loading na yung Roro dito sa San Ricardo Port, Leyte. So, papunta na tayo na Surigao City, Lipata Port. Actually, sa laot, mga more than 1 hour, no? Isa, 1 and 15 minutes or 1 and 30 minutes, depende po. Pero maglo-loading pa ito, siguro tatakbo pa ito ng mga 1 oras, sana mabilis lang. Kasama natin sa biyahe, ang Bangkiita, yung Vegetoro Transporter. Waiting. Waiting. Na siya, paubat. Pagka na lang kayo. Itanong, konting lang, detalye. If ever may mga planong mag-byland, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Ganito kapagod yung biyahe. Pero at least masaya naman. Hanap buhay din kasi. So, ganito yun. Ako galing General Trias, Cavite. Actually, byland yan, no? Magdadrive ka from Cavite to Matnog Pier, Sorsogon. Ang Matnog is part ng Sorsogon, no? So, papunta Bicolandia. Sa Google Maps, based sa Google Maps, 14 hours yan takbo. Pero madalas sa akin, ako, tinatakbo ko yan na dumarating ako ng pier ng more or less 16 hours, no? Kasama na doon yung mga pahinga, kain, tong takbo lang din, takbong kapakilang. So, ganun. Then, from Matnog Pier, Luzon, magrororo na papuntang Visayas, Allen Port ng Samar. Ang layag niyan, mga more or less 2 oras. Pero, gawa na din kayo or magbigay na kayo ng allowance ng 2 pang oras para sa waiting at saka yung pagkakarga ng mga sasakyan, no, sa Roro. So, more or less mga 4 hours yan. So, ganun, Roro. Tapos, magdadrive ka na naman by land from Allen Samar papuntang San Ricardo Port ng Leyte. So, northernmost ng Samar papunta sa southmost ng Leyte. Tatawirin mo rin yung San Juanico Bridge niyan. Mga more or less 10 hours. Pero sa akin, madalas din 12 hours, no? Bago ako makarating sa San Ricardo kasi yun nga, kain, pahinga, saktong takbo lang din. So, ganun yung mangyayari. Then, Roro ka na, San Ricardo Pier, papuntang Lipata Port ng Surigao City. So, from Visayas to Mindanao ka na niyan. Ang pier dito ang Roro dito sa San Ricardo kasi medyo malapit to sa Surigao City. Less than 2 hours, actually 1 hour and 15 minutes, no, kung sakto lang. Na orasan ko yan minsan. Ganon. Pero may waiting time pa rin, 'di ba? Na tigda 2 oras. May times pa nga na mas mahaba-habang waiting time kasi yun, di mo maaabot yung schedule na dapat sana maibigay sa iyo. So, ganun. Then, Surigao City or Lipata Port to Davao City, more or less 8 hours yan. Byland na naman, takbong Kapakina. More or less 8 hours, no? Surigao City to Davao City. So, ganun po. So, if ever man within Mindanao, kung saan man kayo papunta, no? Try to base sa takbo or sa biyahe niya sa Google. Sakto naman din yung computation ni Google Maps, no? May mga konting differences lang pero almost, no?
swaktong-swakto yung yung oras. Ganun po yung biyahe natin madalas. Kasi madalas Davao City din kasi doon yung hatid natin ng mga sasakyan sa bossing natin. Ganun po yung biyaheng Los Viminda. So baka may plano kayo or mga ilangan ng ganong biyahe. Actually medyo nakakapagod pero enjoy naman. Lalo na pag road trip talaga yung gusto nyo, no? Kasamang pamilya, barkada, o uuwi ng probinsya. Swaktong-swakto. Magkano yung gastos pag nag-land trip Los Viminda? Madalas yung dala ko, kotse, sedan. Magbabari kasi yan sa size ng sasakyan, kung ano yung dala mo, sa presyo dyan sa Roro. At saka siguro sa consumption ng gas. Base lang no, sa mga sedan or mga kotse maliliit na sasakyan. Yung gas na consumption, lalo na yung mga maliliit talaga, nasa mga 4K to 5K na gas. Tulad ngayon or nung mga nakaraan, yung mga sedan na Vios, yung The Accent, nasa mga 5,000 to 6,000 no, or more or less 6,000, 6,500 ganun. Ganun yung posibleng gas consumption niyan. Tapos sa Roro, dito sa may Matnog papuntang Allenport or Santa Clara sa may sa Samar, no, Bicol to Samar. Sa akin yun nasa sedan, nasa mga 1,900 pesos yung gastos, 1,950. So libre na ako as driver. Actually dalawang tao yung libre niya, driver tsaka isa pang pasahero. So free yan siya. Then yung Roro naman sa San Ricardo, Leyte papuntang Surigao City ng Mindanao. Dalawang station na yung or dalawang Roro na yung bumabiyahe sa sa San Ricardo. Yung isa nasa mga 2.8, ito namang isa nasa mga 2.9. So yun yung bayad sa Roro. Syempre may additional na mga konting tip sa mga tutulong sa'yo para sikasuhin yung bayad at saka yung mga pagpapa-atras-atras sa Roro. Bibigay ka rin doon, no? Hindi naman voluntary naman niya. So, may ganun. Ganun po yung total na gasto. Siguro mga 6,000 gas, palagay natin more or less 2,000 plus 3,000, another 5,000, so 11,000. Tapos kain mo pa sa buong biyahe mo. So average 3 days 2 nights yung biyahe. So meals mo niyan, tsaka posibleng tulugan mo kung talagang mag-check-in ka, no? So ganun lang, doon magva-vary yung presyo ng gastos pag nag-byland, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun! Sana okay kayo dyan, maging okay kayo dyan. Ako po si Jan Kapake, transporter ngayon. Samahan niyo ako sa biyahe natin. Come on guys, mga mong guys!